はい、続きましょう。So, mechanism of mind and body, understanding of the mechanism of mind. Ay, naririnig niyo ba ako, guys? Hi, Hello? Sensei. Sensei. Hi, okay. So, understanding of the Sensei. mechanism of mind and body, understanding of people in need of nursing care. So, ito yung topic na all about sa mga sakit ng mga patients. So, understanding of the mechanism of the mind. Joy, yun di ko dasay. Understanding of the mind. Each person has her own feelings and ideas. The feelings, ideas, and methods of expression differ from person to person. The difference is related to the character of the person, the life she has lived, and the education she has received. The feelings and ideas change due to aging and are expressed as emotions and will. It is necessary for a care worker to understand the feelings of others. Ay, so, dapat tayo as a care worker, iba-iba kasi yung ma-meet natin doon ng mga patients. So, merong patients na masayahin, meron ding mga bugnutin or mga sad, meron ding mga enjoy lang sila sa life nila. Pero nung first first kung mag-duty doon sa facility namin, kami kasi yung first na mga Pinoy. So, first time din ng mga Nihonjin or ng mga Japanese na maka-encounter ng mga foreigner na mga workers. So, at first, ayaw nila sa amin, sa mga foreigners, parang iya yung ano nila ba, parang hate nila, ay hindi naman hate, pero ayaw nila na kami yung mag-alaga sa kanila, ganyan. So, instead na magalit tayo sa patients natin, dapat i-understand na lang natin yung mga feelings din nila, yung ideas nila. And so, changes in the state of mind are visible in facial expressions and attitudes. So, kahit hindi nagsasalita yung patients natin, makikita din naman yan sa facial expressions nila. So, will refers to a state of mind to positively do something. So, care worker supports users to live willingly. So, yun yung sa first, yung before or kahapon na topic natin. So, dapat i-follow natin kung ano yung gusto ng patients or yung will ng mga patients. So, for example, gusto nila na maglakad sila sa outside or sa labas ng facility or sa magsampo sila. So, pwede natin silang payagan basta kasama tayo. Hindi kasi pwede na sila lang kasi baka tumakas sila or pumunta ng ibang lugar. So, mahirap naman yun. Then, stress. So, maraming causes ng stress. It can include noise or temperature, yung like for example, sobrang init or sobrang lamig, nakakause din yan ng stress. Then, physical factors like fatigue, meron din mga parang sobrang pagod, then kulang sa tulog, then gutom. Di ba, napansin nyo kapag gutom kayo, parang nasa-stress kayo or parang mainitin yung ulo ninyo dahil yan sa gutom. Then, bodily factors, anxiety, fear, excitement, and human relations. Another psychological or social factor. So, yun yung nagkakos ng stress. So, memory means the ability to remember things without forgetting. So, for example, ito yung process ng memory. So, memorization. So, for example, meron kayong exam. So, meron akong pinapa-memorize sa inyo na vocabulary. So, yun yung memorization. Retention, to retain the information. So, if nare-retain yung information na binabasa ninyo or yung vocabulary, nare-retain yan ng ilang seconds lang or ilang minutes. So, para hindi siya mawala, dapat i-recall ninyo. So, to bring back the information into your mind. So, dapat always din yung ibasahin yung vocabulary para remember or ma-memorize na talaga yung vocabs. So, kinds of memory, meron tayong dalawang kinds of memory, short-term memory and long-term memory. So, itong episodic memory, memory of experiences and specific events. Ito yung mga memories, like for example, nung bata pa kayo, na-remember niyo yung first birthday ninyo. So, yun yung episodic memory. Pero hindi ko alam kung
Na-remember ko pa yung first birthday. Parang hindi ko na ma-remember. Pero ma-remember ko before na nadapa ako, ganyan. Kasi nag-bike ako, nung bata pa ako, nag-bike ako, tapos nadapa ako, nagkasugat. So, yun yung episodic memory. Then, semantic memory, memory of knowledge. So, di ba, since kinder, na-memorize na natin yung ABCD. So, until now, memorize pa rin natin yung ABCD. Dahil yun sa semantic memory. Priming memory, memory that is unconsciously remembered. So, ito yung memory na bigla mo lang naalala. So, for example, bigla kong naalala yung ano ko, yung mga, yung ano ko before, yung ex ko before, o ganyan, So, mga unconsciously remembered lang yan. So, bigla lang siyang pumapasok sa utak mo. Then, yung procedural memory, memory that one's body remembers. So, for example, nung bata ka pa natutong magbike, tapos ngayon ka lang ulit makapag-ride ng bike. So, naalala mo pa rin paano sumakay ng bike or paano gumamit ng bike. So, yun yung procedural memory, memory that one's body remembers. So, next. So, dito, useful. Lumalabas din sa exam tong si Abraham Maslow or yung Maslow's hierarchy of needs. So, needs refer to a state of mind in which a person wants to get something. So, si Abraham Maslow, siya yung isang psychologist nag-advocate ng 5-level hierarchy of human needs. So, ito yung Maslow's hierarchy of needs. Yung pinakababa na needs, ito yung pinaka-importanteng needs or yung basic needs. So, yung first stage is physiological needs or needs to sustain life. Like, for example, food, water. So, yun yung mga basic needs natin. Then next, yung sa level up na. So, sa next stage, so, safety needs to protect oneself. So, ito yung kailangan meron na tayong bahay, ganyan, para safe naman tayo. Like, for example, kung meron na tayong pamilya, safe naman tayo. Hindi tayo sa labas lang natutulog or sa kalsada. So, delikado kasi pag sa kalsada tayo matulog, baka mabay kayo, ma-rape kayo, ganyan, or manakawan. The next stage, love or belonging needs to be involved with others. So, dapat meron ka ding family or meron kang friends para para maging happy ka din. So, hindi ka ma-depress, ganyan. The next stage is yung esteem needs, so needs to be recognized by others. So, for example, meron kang nag-aral, pwede din, if nag-aaral ka, so yung mga honors, yung mga ganyan-ganyan, so yan yung needs to be recognized by others. Or if nag-work ka na sa company, so need mong ma-recognize ng boss mo na magaling ka sa work, ganyan-ganyan. So itong nasa above na mga needs, hindi na siya gaanong important. Pero importante lang siya if sa mga social lang siya, social needs. Like for example, para mabilong ka lang sa society, ganyan. Then self-actualization needs for maximizing one's potential. So itong self-actualization needs, ito na yung parang na-meet mo na yung lahat. So ito na lang yung parang pinakatuktok. So yung self-actualization needs. Na-meet mo na tong 4 na needs. So ito yung pinaka-highest na potential. So basta ang importante lang dyan is nandito sa basic needs. So ito yung dapat mong first na ma-meet bago tong mga ganito. So kaya mo namang wala tong mga self-actualization, esteem needs for as long as meron kang meron kang makakain every day or meron kang food every day or meron kang bahay, di ba? Okay lang tayo dito sa basic needs. So next, understanding of mechanism of body, si Ma'am Cass. Yun de ko desay. Understanding of the mechanism of body. Mechanism of sustaining life or homeostasis, body temperature, breathing pulse, blood pressure, etc. Homeostasis is a biological system in the body that tries to maintain a constant state even if there is a change in the environment. One example is the function that works to bring the body temperature back to normal by sweating to release body heat when it rises because of the hot air temperature. So yung homeostasis,
siya yung ano sa biological system yan sa body natin na, for example, if kunyari, lalo na ngayong sa panahon ngayon, grabe yung init ng panahon, di ba? Pag lumabas tayo sa labas, wala nga naman sa loob. So, pag lumabas tayo, di ba, ang init ng panahon ngayon. So, yung homeostasis, pinapa-sweat niya o pinapalabas niya yung pawis natin para maano yung katawan natin, hindi siya ma-overheat. Kasi pag hindi lumabas yung init ng katawan natin or hindi lumabas yung sweat natin, mag-overheat kasi yung body natin. So, yung homeostasis, siya yung nagbabalance sa body natin. Next is yung vital signs, si Ma'am Jeremy. Vital signs. Vital signs refer to the body temperature, breathing, pulse, blood pressure, etc. that indicate the symptoms of being alive. They are the indices that reflect the status of health in any unusual change. First, body temperature. Body temperature has a daily rhythm. It is higher during daytime hours and lower during the night when you are asleep. As there is a big difference among individuals, normal temperature differs from person to person. Okay. So, sa vital signs, yun yung i-check nyo yung mga vitals ng patient. For example, pag nakita yung patient na weak siya or mainit yung katawan niya, so yung first na i-check nyo is yung body temperature niya. So, sa breathing naman, mamaya na lang yung breathing. So, yun yung mga examples ng vital signs. Sa body temperature, mas mainit or mas mainit yung katawan natin during daytime, tapos lower naman yung body temperature natin during nighttime. So, I think lalabas yata to sa exam, tong part na to. So, i-ano nyo na lang yan. I-remember nyo yan. Then, as there is a big difference among individuals, normal temperature differs from person to person. So, iba-iba yung temperature ng patients natin or tayo, mga tao. Iba-iba yung normal temperature natin. So, for example, sa akin, normal sa akin, 36.5. Yung sa iba, normal nila 37, ganyan. So, depende talaga yan. And then, sa Japan, yung normal temperature nila is 36 to 36.5 man yata yun. Then if meron if 37 ka na, meron ka ng slight na fever. Unlike dito sa Philippines, normal pa sa atin yung 37 degrees. So sa kanila, pag 37 degrees ka, ano na yun, meron ka ng fever. Or slight fever lang naman. Hindi kagaya natin dito, mainit kasi yung temperature natin sa Philippines. So, normal lang sa atin na mainit lang din yung katawan natin. Then, pag kukuha ka din ng temperature ng patient, so if meron silang thermometer na sa kilikili ilagay, so pwede ganito. Then, if ano naman, meron ding sa noo or meron ding sa tenga. If yung person or if yung patient niyo is, kunyari, half yung paralyzed, may ano siya, half left. Kunyari, left-sided paralysis, meron siyang left-sided paralysis. So, half ng body niya is paralyzed. So, dun yung kunan yung unparalyzed or yung healthy na side ng patient. Hindi yung sa mahi or sa paralyzed na side. Huwag niyong kunin dun yung temperature. So, dapat i-check nyo yung patient nyo if may paralyzed ba siya sa left or sa right. Kasi baka kung mainit kasi yung panahon, so hindi kasi gumagalaw yung paralyzed side nila. So may tendency na mainit yung kilikili nila. So false temperature yung makukuha ninyo. And if malamig naman yung panahon, so baka malamig din yung kilikili niya. Then hindi kasi gumagalaw yung paralyzed side niya. So baka false din yung temperature na makuha ninyo. The next, breathing, si Ma'am Jeremy to last, no? Si Ma'am Girly, nag-ano pa si Ma'am Girly, no? Mag-ano lang siya, mag-listen lang. Sige, back to Ma'am Joy. Yes. Breathing. Breathing is to take oxygen into the body and get rid of carbon dioxide. Breathing is done regularly and unconsciously. Respiratory rate changes due to various factors such as the age, activity status, mental status, physical condition, and whether the person has a disease or not.
Check whether the person is having difficulty breathing and or having phlegm and if she's hearing odd sounds or not. If a person has extreme difficulty breathing, her lips and nails turn to blush purple. This state is called cyanosis. Bluish purple, yan. Parang siyang blue violet na yung lips ba or dito sa nails ng patient. So, yun. If makita niyo yung patient niyo na parang namutla na or blue or bluish violet na yung lips niya or yung nails niya, so baka low na yung oxygen niya. So, dapat tawagin niyo kaagad yung nurse. Then, yung normal na breathing pattern ng patient or ng tao is 12 to 18 times per minute. So, 1 inhale, 1 exhale considered as 1 cycle. So, until 1 minute, i-count mo yun siya until 1 minute. So, sa mga babies, mas faster yung nila, breathing pattern nila. So, umaabot sila ng 30, ganyan, 30, 40, 50 yung mga babies. Kung matanda na, normal na sa kanila yung mga 12 to 15, ganyan, depende sa situation ng patient. Then next, sa pulse, Ma'am Cass, yun di ko dasay. Pulse. Pulse is the movement of blood through arteries caused by heartbeats. Generally, the lower the age is, the higher the pulse rate is. Pulse rate goes down when you get older. Pulse rate changes due to various factors such as the age, activity status, mental status, physical condition, and whether the person has a disease or not. Observe the number of and rhythm of pulse and whether it is strong or weak. So sa pulse naman, ito yung pag-check natin sa pulse. Before, yung wala pa yung pulse oximeter, minamanual natin yung pag-check ng pulse. So mostly dito sa ilalim ng ng wrist o sa may wrist natin dito. So itong dalawa yung gamitin natin para mag-check ng pulse kasi hindi pwede itong thumb kasi meron siyang own pulse. So baka yung pulse ninyo yung ma-count ninyo. So dapat itong dalawa dito i-connect i-feel, then pwede din sa temporal or dito sa carotid or pwede din sa brachial. If baby, pwede siya dito sa brachial, sa likod ng siko. Then ito sa radial artery. So normal na pulse naman, kung mga baby din, so aabot din yan ng mga 100 plus. Then sa atin, sa mga adults, 60 to 80, ganyan. Then minsan din sa mga matatanda, merong iba 50 to 60, ganyan. So depende din yan. Then ngayon, meron na kasi silang gumagamit na sila ng pulse oximeter. So diretso na lang yan. So yung parang may clip ba. So dito ilalagay nyo lang dito. So magre-read na yan, then yun na lang isulat nyo sa chart ng patient. So next, so blood pressure, si Ma'am sino ba yung last? Si Ma'am Cass, no? Si Ma'am Jeremy. Blood pressure. Blood pressure is the force the blood sent from the heart pushing against the walls of blood vessels, arteries. Blood pressure changes throughout the day. Blood pressure changes due to various factors such as posture, activity status, mental status, and whether the person has a disease or not. Continuous hypertension increases the possibility of developing into a cerebrovascular disease and or a heart disease. Hi. So yung blood pressure, yan yung sa mga high blood, i-check na yung mga blood pressure nila if mataas ba yung BP nila or hindi. So mamaya meron akong i-show na video about dito sa blood pressure. So systole of the heart. So I think meron din lalabas din to sa exam. So meron ding picture. So i-memorize nyo lang yung picture. So if systolic blood pressure, the highest blood pressure. So blood pressure when the heart is contracting. So if mag-contract yung blood, yung heart natin, so yan yung tawag is
systole. If yung heart niyo naman is naka-relax lang siya, naka-close lang siya, so yan yung diastolic blood pressure or diastole. So ito, pag systolic, lumalapad yung parang veins ng heart, no? So kasi naka-contract siya. So if naka-relax naman siya, so diastolic. So yung systolic, yan yung, kunyari, 140, di ba? Nakita niyo, if magpa-BP kayo, 140 over 100. So yung 140, yung nasa taas, yun yung systolic. Then yung nasa baba, yan yung diastolic blood pressure. So that the blood pressure goes up in a person. So if kunyari nagpakuha kayo ng BP, then mataas yung BP ninyo, so baka ito yung hindi naman kaagad high blood na talaga kayo. So baka ito yung mga ginawa nyo kung kaya yung blood pressure nyo is tumaas. So for example, excited kayo or kulang sa tulog or tumatae. Excuse me. Or yung parang nagko-constipate kayo ba, so nagsistrain kayo sa toilet. So nakaka-increase din yan ng pressure. Or kinakabahan kayo or experience sudden change of temperature. Kunyari, sobrang init or sobrang lamig, or bigla ka lang tumatakbo or papakyat ng hagdan, or naihi ka or natatae ka. So before kasi nag-work din ako as company nurse doon sa Davao as sa Gmall. So ako doon na company nurse ako before, then tinatawagan lang nila kami kung merong mga, kunyari, may mga customer sa mall na kailangan magpa-BP. So yun, pinapuntahan namin sila sa mall. And then, tinatanong namin, ay yung iba, pagkuha namin ng BP, ang taas talaga ng BP nila. So yung iba, pinapastay muna namin ng ilang minutes, tapos kunan namin ulit ng BP. Then after that, yung iba din is, sasabihin nila, pwede ba kung umihi mo na nurse, ganyan-ganyan. So noon, after nilang umihi or mag-CR, pagbalik nila, bumababa na yung BP nila. So yun yung cause. Baka naiihi lang sila or natatae lang yung person or galing din sila sa exercise or galing sila tumakbo. So yun yung yan yung mga causes din na tumataas yung blood pressure ng patient. Pero if ever na every kuha nyo or kunyari everyday mag-BP kayo tapos same pa rin yung result, mataas pa rin yung BP ninyo, so may possibility na meron na talaga kayong high blood or mataas na talaga yung blood pressure niyo. So dapat magpa-check up na kayo sa doktor. So diseases caused by hypertension. So if meron kayong ganitong mga diseases, so ito yung nagko-cause ng hypertension or mataas na blood pressure. So for example, cerebral infarction sa brain yan, cerebral hemorrhage, subarachnoid hemorrhage, hypertensive, retinopathy, angina pectoris, myocardial infarction, arteriosclerosis. So mamaya, explain ko mamaya kung ano sila. So ito yung basic structure of the human body. So meron tayong head, cervix or neck, upper limb, and lower limb, to sa baba, chest, abdomen, trunk, torso, palm, and sole. So if mag-Japanese kaigo kayo, so malalaman nyo din yung mga Nihongo terms niyan. Dapat nyo talaga ma-memorize yung Nihongo na terms ng ganito sa body parts. Para hindi kayo mahirapan during yung pagpunta na ninyo dun sa Japan. Sige, next, si Ma'am Joy. Ay, si Ma'am Jeremy last, no? Sige, si Ma'am Joy. Nervous system. The nervous system can be largely divided into the central nervous system and the peripheral nervous system. Central nerves, brain, spinal cord. The brain gathers information from the rest of the body, analyzes and makes judgments, and gives orders to the rest of the body. The spinal cord is connected to the brain and makes its own judgment on the information and gives order based on the function of relaying information from the brain to the rest of the body and vice versa. Peripheral nerves, cerebral nerves, spinal nerves. Peripheral nerves relay information between the central nervous system and the organs of the body. Hi.
So, yung nervous system, ito yung sa brain natin. Kasama na yung brain and yung spinal cord. So, for example, like sa company, meron tayong CEO or yung president, sila yung brain. So, for example, dito sa sa brain, so gathers information from the rest of the body. Siya yung nag-gather ng mga information galing sa ibang parts ng katawan natin. For example, sa chan natin or sa heart, ganyan. Then, siya din yung nag-analyze, nag-make judgments, give orders to the rest of the body. So, siya talaga yung brain or yung utak ng katawan natin. Then, sa spinal cord, siya yung nakakonect sa brain. So, siya yung anong tawag doon? Tagabigay ng mensahe para sa ibang parts ng body natin. So, di ba yung brain natin, siya yung nag-iisip, siya yung gumagawa ng action lahat. Then, sinesend niya yung information sa spinal cord natin. Then, yung spinal cord naman, siya yung nagbibigay ng mga information sa ibang parts ng body natin. Sana ba yung isang picture nito? Ayan, ito lang yata siguro. So, kagaya anong tawag dito? Kagaya ng sa company, 'di ba, meron tayong parang anong tawag doon? Map yata 'yan. Basta sa company natin, 'di ba, meron siyang brain or meron siyang president or CEO, siya yung brain. Then vice president, siya yung spinal cord. So yung CEO, siya yung nag-give ng order sa vice president. Tapos yung vice president, siya yung nag-give ng order sa mga HR department, sa mga finance department, sa ibang mga department. So, yung mga ibang departments, yun na yung mga peripheral nerves. So, sila yung nag-relay ng information para sa ibang parts ng kumpanya. So, for example, hanggang sa mababa na parts or mababa na mga, anong tawag doon? Mababang, ng mga level ng sa company ba? So, sa mga janitor hanggang sa ganyan, ang peripheral nerves na ang nagsasend na or nagre-relay ng information. The next, regions of the brains and their functions. Ito yung part ng brain natin na wait lang ha. Ito yung parts ng brain natin na, for example, kung ma-damage itong part na to, merong tendency na ito yung ma-affected. So, for example, sa diencephalon or sa interbrain, thalamus and hypothalamus, ito yung nagko-control ng autonomic nerves natin, control of body temperature and sleeping patterns. So, kung ma-damage tong brain na to, kunyari na-aksidente kayo or merong tumor sa part na yan, so, nag-change yung body temperature ninyo and yung sleeping pattern. For example, hindi na kayo nakakatulog ng mabuti, hindi na kayo nakakatulog ng maaga, parati na lang kayong puyat or insomnia, ganyan. Then, sa brainstem naman, ito din ang nagre-regulate ng heart rate natin, then respiration or breathing, and sa pagsaswallow. So, if may problema din sa brainstem natin, kunyari na disgrasya, so may tendency na mahihirapan tayong lumunok. So, yun yung mga problema din ng mga patients natin na galing na stroke. So, hindi na sila nakakakain ng maayos. Mas prefer nila na kakain na lang ng yung mga liquid diet or mga soft diet. So, para hindi sila mahirapan lumunok. Then, sa cerebellum naman, ito din mostly sa mga na-stroke or sa mga na-disgrasya, ganyan. So, pag na-affected din yung cerebellum, so wala na din silang body balance. So, parang hindi na sila nakakalakad ng maayos, natutumba na sila. Then, yung mga motor movements nila, so hindi na nila ma-close, open yung hands nila. Yung iba, basta na-affected na talaga yung motor movements nila. The next, autonomic nerves. Si Ma'am Kaf, yun di ko desay. Autonomic nerves. The autonomic nerves are unconsciously and regulate the functions of internal organs. They consist of sympathetic and parasympathetic nerves. The sympathetic nerves act when the person is tense, such as when the person is active or feel anxiety, anger, stress, etc. The parasympathetic nerves act when the person is relaxing, such as while sleeping and resting.
Ay, yung autonomic nerves, ito yung, for example, pag kunyari may sunog, ganyan. So, 'di ba parang nagiging malakas tayo pag may ganyang nangyayari pag na-stress kasi yung katawan natin, parang makaya nating buhatin yung mga mabibigat. Like for example, yung TV, yung ref. So, ito yung mga functions ng autonomic nerve. So, sympathetic nerves, yan yung kapag yan, kung may sunog, ma-acting yung katawan natin. So, ito yung mangyayari. So, sa heart naman, tataas yung pulse rate. Yung parasympathetic nerves naman, siya yung nagbabalance. So, hindi naman pwede na active na lang tayo or yung katawan natin, hindi naman pwede na always na lang siyang active. So, need din niyang magpahinga kasi para ma-back to normal yung katawan ninyo. So, for example, sa heart, dapat yung sa sympathetic nerves, tataas yung pulse rate niya. Then, if naka-relax naman kayo, naka-decrease naman yung pulse rate. Sa peripheral blood vessels, naka-constrict. Then, sa parasympathetic, naka-dilate. Then, sa blood pressure, goes up. Then, sa parasympathetic, goes down. Yung pupils din is naka-dilate. Then, sa parasympathetic, constrict. Intestinal tract decreases movement. Then, sa parasympathetic, promotes movement. Sa respiratory tract, bronchidilate. Then, sa sympathetic, bronchiconstrict. Sweating increases, then sa parasympathetic decreases. Ito, pang-active to, yung sympathetic nerve. So, mag-acting yan if, kunyari, may sunog or na-stress kayo. So, biglang stress, may aksidente, ganyan. So, ito yung nangyayari sa katawan natin. So, ito yung parts ng katawan natin. Yung parasympathetic, siya yung nagbabalik sa normal para mabalance. So the autonomic nerves control the functions of internal organs. When the autonomic nerves are not working properly, your heart and other parts of your body are affected in various ways. So pag hindi siya nakabalik ng normal, or para kung hindi na makabalik sa parasympathetic yung katawan ninyo, so magiging problema yung itong part ng body ninyo. The next, skeletal system, si Ma'am Cass, Jeremy. Skeletal system. The skeletal system of the human body consists of a combination of big and small bones. The major functions of the bones include: first, to support the body; second, to play the part of the locomotor system; third, to protect the internal organs; fourth, to store calcium; and fifth, hematopoietic function. Physiologically, the human spine is an S shape. Right. So, sa skeletal system, kung wala naman tayong skeleton, so imagine niyo lang, kung wala tayong skeleton, so balat na lang tayo. Para tayong nililipad ng hangin, para tayong damit. No? So, importante talaga yung skeleton natin. So, the major functions of our bones, support the body. So, yan, siya yung nagsusupport sa katawan natin. Play the part of the locomotor system. So, kung wala tayong skeleton, so hindi natin ma-move yung katawan natin, or yung arms, or yung legs. Then, protect the internal organs. So, di ba for example, sa heart natin, so, pinoprotektahan ng sternum and yung ribs natin, yung heart natin and yung lungs natin. Then, store calcium. So, sa bones din, nasa-store yung calcium. Then, need din natin ng vitamin D para ma-absorb ng bones natin yung calcium. So, hindi naman pwede na inom lang kayo ng calcium or yung gatas. Then, wala naman kayong vitamin D. Like, for example, ma-expose kayo sa init or uminom kayo ng vitamin D supplements. So, need din yung vitamin D supplements para ma-absorb ng bones natin yung calcium. And hematopoietic function, ito yung dito kasi sa bones natin ginagawa yung ating dugo. So for example, yung sa anong tawag doon? Bone marrow. So 'di ba if merong na-try nyo ba kumain nung anong baboy ba yata yun? Nakalimutan ko kung anong ulam yun na 'di ba yung mga sarap daw yung bone marrow. So dapat sisip-sipin mo bulalo yata doon. Hindi ko alam kung anong ulam yun. So yung bone marrow kasi diyan ginagawa yung blood natin. So yung red blood cells, white blood cells, ganyan. Then for example, if meron ding leukemia or need i-check yung dugo ng patient, so doon din sa bone marrow kinukuha yung dugo.
para i-check if meron ka bang leukemia, etc. So medyo masakit yan kasi nandito yan sa likod na part natin. Diyan kukuha ng dugo. So next. So dito sa vertebrae natin, so ito yung sa cervical vertebrae sa may sa may lieg, thoracic, then lumbar vertebrae. So mostly pag nandun na kayo sa Japan, nag-caregiver na kayo, medyo dito talaga yung pinaka delikado yung lumbar vertebrae natin. So dapat mag-stretching talaga kayo bago mag-work kasi masakit talaga dito na part sa lumbar area. Lalo na kapag nabubuhat kayo ng pasyente or mali yung positioning ninyo, then dapat i-follow din ninyo yung body mechanics para hindi kayo mahirapan. Then ito yung mga parts ng skeleton. So muscular system, so importante din na meron tayong muscles kasi mahirap naman if bones lang, 'di ba? And skin. So if imagine nyo lang butot balat ka, wala kang muscles, so masakit sa skin pag wala ka muscle. So nag-act as cushion or para siyang cushion or parang kutsyon yung muscles natin sa katawan. So ito yung parts ng muscles, yung triceps brachii muscle dito sa my arms. Then gluteus maximus muscle, yung sa puwet. Biceps femoris muscle, yung sa likod ng paa natin. Deltoid. Yung deltoid muscle, yan yung kapag may, like for example sa COVID vaccine, so dyan sila tumuturok or tinuturok yung injection or yung syringe dun sa deltoid muscle. Then pectoralis major muscle, iyan yung sa may heart or sa may chest natin. Then sa biceps brachii muscle, 'di ba, yung sa mga nag-gym, yan, gusto nilang malaki yung biceps nila. Then iliopsoas muscle, quadriceps femoris muscle, yan. The next, sensory organ system. I-off ko muna to guys, then balik tayo after ma-save tong kasi 1 minute na lang pala naiwan sa Zoom. So isend ko ulit yung link after ma-save yung natin, yung recorded video. Wait lang ha. Kasi baka ma-off